Hello, magandang umaga mga kababayan. So, konting update tayo. So, dati noon, napag-alaman natin na si Sir Norman Mangusin ay nagsampa ng kaso kila Food Genius. So, ito binigay sa akin ni Food Genius yung 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 complaint sheet, no. Nakikita natin dito, ito yung mga sinampahan niya na reklamo. Yung Food Genius vlog, hindi kilala, nakalagay dito. Personas, personal circumstances unknown. Yung Friends of Food Genius, Food Genius Resurgence, yung Mr. and Mrs. John and Jane Santos. Ito yung kapitbahay na itinuro nung guard, 'di ba? Yung Santos. Hindi niya man lang inalam yung yung name. John and Jane Santos nakalagay. Yung owners ng 76 cm Recto Street, BF Homes, Paranaque. Tapos yung ah, owners of 76 cm Recto Street, same din. Kung different daw sa taas. Si Konsihal Jaime Soner Solis. Naku, napasali pa si Konsihal. Tapos si Mark Jason Warnaculahewa, si Makagago, no? Tapos number si Willab Mighty Manong. Anong nangyari kasi dito kay Mighty Manong? Nagla-live kasi ito sa page ni Food Genius. Na kahit hindi naman siya yon. Ito yung sinasabi sa inyo na na may panglilitong nangyayari. Iba-iba yung nagla-live kasi sa page na Food Genius. Hindi naman si Food Genius mismo yon. Anong nangyari dito, feeling ko kasi, nag-live si Mighty Manong sa page ni Food Genius, sabay hinarap niya yung mukha niya. 'Di ba? Na siya, oh, ako si Food Genius. Kung si Mighty Manong. Napasama tuloy siya dito. Tapos yung John and Jane Doe, 'di ba? Na nakabase na naman do sa address ng mga Santos. Ito yung mga kaso eh. 4 counts, grave threats, uh, cyber harassment, cyber stalking daw, unjust vexation, violation of the Data Privacy Act. Ang mga witness, dito ako natatawa. Ang witness, si Edmundo Saranya. Di ba si si Casper? Tapos number 2, Casper. Anyway, ba't Norman C. Mangusin? Di ba Norman A. Mangusin dapat? Ang kulit to, ang pinresent niya ID, yung license niya na Francis Lema. Ang gulo na itong ni Sir Norman Mangusin. Then ito mga kababayan ko, nakatanggap na yata kasi kasama si Makagago dun sa kinasuhan, 'di ba? Actually pinaila ng complaint. Nakuha nila yung kopya ng complaint. Sabi ni attorney Sabi dito. Ah, sabi ganun, Francis Leo Marcos is an alias. Not his legal name even after acquittal. The RTC acquittal did not validate the alias. It only said the prosecution failed to prove criminal intent. Therefore, mali ang nakapirma sa demandang ito. Ayan o, Francis Leo Marcos ang nakalagay, aka Norman Mangusin. Parang ang lumalabas, ang tunay niyang name ay Francis Leo Marcos. Tapos also known as Norman, baliktad. 'Di ba? Na nakalagay pa dito, oh, the harassment, threats, humiliation, pamamahiya to, 'di ba? And stalking inflicted upon me have caused severe emotional distress, anxiety, reputational damage, and fear for my life. 'Di ba? Natakot daw siya para sa buhay niya. Men, ano ba? 'Di ba sabi mo matapang ka? May sinasabi mo na may bayag ka. Ano ba? Tapos matatakot ka nun. Nakikipagtalian ka nga sa loob ng eh. 'Di ba? Kwento mo, pinanghawakan ko yun, men. Yung nakikipagtalian ka sa bewang tapos saksakan tapos sabi mo fear of my life. Fear for my life pala, sorry.
Dahil doon siguro doon sa sniper na yon ano. Gago kasi ito si Puginius eh. Tapos nagde-demand siya ng 20 million, no? In moral exemplary damages in separate civil action. Affiant further saith not. In witness whereof I have signed the foregoing complaint affidavit this November 26, 2025 at Paranaque. So nag-ano siya, Francis Leo Marcos, aka. Ito no, actually meron na kaming video nito eh. Ilalagay ko ngayon link nito sa comment section. Sa guidance ni Attorney Him, na discuss namin dalawa ni Sir Earblog to. Yung ano, di ba meron siyang kaso na anti-alias law na pilit pinalilitaw ni Sir Norman Mangusin na ano, na yun ay pagpapatunay daw na siya ay totoong Marcos doon sa anti-alias law. Mali. Di ba dahil yun daw ay na-acquit siya doon, ay dahil patunay daw na siya ay totoong Marcos. Mali. Kontrahan nga yung witness niya doon eh. Kontrahan yung witness niya na, di ba, ang unang witness nila yung sa taga PSA mismo na punong-puno ng anomalya. Then si Nanang Remy, diniklara nga ng korte doon na spurious yung ano niya eh, yung birth certificate niya na Francis Leo Marcos eh. Mas pinaniwalaan ng korte yung ano eh, yung testimonya ni Nanang Remy na siya ay Norman Mangusin. Ang meaning ng spurious, tingnan natin ha. Yun ang sinabi, pero panoorin niyo yung ano, yung content namin dalawa ni Sir Earblog diyan. Ilalagay ko yung link sa baba, yung discussion tungkol dun sa pagkaka-acquit niya. Spurious meaning. Ang meaning, parang kaduda-duda to eh. Ayan o. Ayan, meaning ng spurious, not being what it purports to be. False or fake. Diniklara ng ano, ng korte na yung birth certificate mo ay spurious. Ayon doon sa ano, court decision na hindi mo binabasa. 'Di ba? Pilit mong kino-cover. Panoorin niyo 'yan ha. I do suggest kung gusto niyo malaman yun regarding doon, panoorin niyo sa baba. Pero kung iaano natin, bibigyan natin ng summary kung ba't siya na-acquit. Na-acquit siya dahil hindi na lumaban yung ano, yung prosecution. Ganito kasi, 'di ba? Nahatulan siyang guilty sa anti-alias law. 'Di ba? Ang parusa niya doon ay 3 years. 3 years. Tapos may fine yata na 10,000 o whatever. Kasi yun lang naman ang sentensya sa anti-alias law eh. At ang anti-alias law, yun ay ang pagbabawal na gumamit ng alias sa illegal na paraan. 'Di ba? Illegal use of alias. Gagamit ka ng alias sa illegal na paraan. Now, nag-guilty siya doon. Excuse me. Nung nag-guilty siya doon, inapila nila. Nung inapila nila, naghahain sila ng argumento, hindi na nag-submit ng memorandum yung prosecution. Hindi na lumaban. Bakit hindi na lumaban? Na-serve niya na kasi yung sentence niya eh. Kasi di ba halos 3 years na siya nakukulong, na kahit pa maabsuelto siya dun sa anti-alias law, ipit pa rin siya dun sa human trafficking. Masaserve niya pa rin ng ano. So inisip ng prosecution, hindi na nila binigyan ng ano, ng ano yun, ng laban. I mean, hindi na sila nag-file na memorandum. Panoorin niyo ha yung video sa baba. Yun ang reason kung bakit siya na-acquit. Hindi dahil napatunayan na totoong Francis Leo Marcos siya. Ano ba? Kasi ano eh, waste ng resources pa yun eh. Ilalaban pa nila eh. Pagka nilaban nila, ganun pa rin. Matatapos pa rin yung sentensya niya. 'Di ba? Yun ang totoong reason kung ba't siya na-acquit, hindi dahil nanalo sila. I mean, hindi dahil naidepensa nila ng maayos yung kaso. Yung nag-file sila ng ano, hindi na, I mean, hindi na pinansin nung ano, nung prosecution.
Kasi nga, na-serve niya na rin yung sentence. 'Di ba? Anyway, proceed tayo dito sa mga ano no, sa mga videos na mga pinagkakalat ni ano ni Food Genius. Yung mga ano niya, yung mga kagabi. So unahin natin ito. Parang tanggap niya namin eh. To, saan na ba dito? Unahin natin to. Pag di ka umattend ng hearing, anong kasunod? Ang asa sila na Dito parang medyo wala na siyang confidence dito. I mean, wala na siyang ah pero may konting yabang pa rin ano. May konting yabang pa rin pero hindi na yung yung gano'n. Hindi na siya gano'n eh. Mm. asang-asa sila na mahuhuyo daw tayo. Kasi tama, totoo. Na-verify nung ating mga abogado Naks mga abogado. yung apat yung ikinaso sa akin sa ano apat dito sa ano sa Parañaque. Yung tatlo may mga parating na hearing. Yung isa nagkaroon ng hearing November and December 2. Hindi ako nakarating. So, for resolution na yon, malamang mawarrant tayo ron. Malamang. So, pag-bail na lang tayo. Ganun yun. Just in case. Mali yung ano niya ano, mali yung kasi si Sir Norman Mangusin sanay ito yung makakalusot-lusot lang. Sanay siya dun eh. Mag-bail na lang tayo pag ganun. Hindi dapat ganun na mentality. Kasi pag nag-bail ka, tuloy pa rin naman yung kaso mo. 'Di ba? At ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko, yung mga ikinaso kasi dito, meron naman nangyayari. 'Di ba? Nakikita nyo naman. Kasi meron ako talagang nag-PM sa akin na busit ako na wala naman nangyayari. Sabi daw ni FLM, puro forma lang naman daw yung kay makagagawa. Ito na nga yun, no? Pati siya inaamin niya na eh. Sinasabi daw di umano ni Sir Norman Mangusi na wala daw yun yung kinaso. O yan, meron na, di ba? Kaya lang, hindi ito yung hope nyo na yung talaga makukulong. Sa totoo lang tayo, bailable naman kasi talaga yung mga kaso. Ngayon, ang pagtatalunan, di ba, ang daming kinaso. Hindi lang yata 4 yan eh. Pero inamin niya na dito 4. May 3 pang hihiring. Yung una, hindi niya inattendan. 2 beses. 'Di ba? So, for resolution na daw yon, mawawarrant na siya. Now, magkakatalo na lang yon kung merong pampiyansa siya. Kaya siguro na meron mga information na kay Food Genius din ang galing na nagsangla siya ng erratum nga pala mga kababayan ko ha. Erratum lang. Wait lang ha. Yung sinasabi palang sinangla na or yung ni-renew, sorry. Di ba may sinabi ako kagabi na ni-renew na rehistro. Kinausap ako ni Food Genius, ito pala yung nirehistro. Yung kanya naka-alarma, hindi pala yun. Yung expedition, hindi pala yun yung ito pala yung ni-renew daw. According kay Food Genius, ito yung ni-renew dahil ito kasama din to daw sa di umano sa isasangla ayon kay Food Genius. Yung Ford expedition niya, wala daw tumatanggap noon kasi nga naka-alarma eh. Ito pala yun, yung isasangla daw. Dahil 'di ba naalala nyo ko ito, naalala nyo dati, ito yung time na pinarapol niya ito sa TikTok eh. Sabi ko kay Food Genius, ano yun, binawi niya uli ito, binigay niya na ito sa pulis eh, sa Isabela. Kung maaalala nyo, meron din ditong picture si Food Genius noon eh. Ito, kung naaalala nyo, yung panahon na ito si Sardong Batalan eh. Noong nandun pa si Sardong Batalan,
pinalabas nila ito dati na nanalo sa raffle ito. Ito si ma'am. Now, naimbestigahan nila, ito pala si ma'am ay pulis sa Isabela. Ito yung dito ibinigay itong itong E150. Now, itong E150 na to, kung saan nang galing hindi ko alam. Kasi noong time na yun, nagkakasino sa di ba nagkakasino si Sir Norman Mangusi noon. Pwede, no? Pero wag niyo kong i-quote dito. Pero pwede kasing ito nanggaling ito sa casino. Ito ay theory ko lamang. Tapos, syempre, wala siguro siyang pakinabang dito sa Ford E150. Nag-raffle siya di umano sa TikTok. 'Di ba? Sa TikTok niya yata pinaraffle ito dati eh. Tapos kunyari meron siya napili na follower ito si Ma'am. Na napag-alaman ni Food Genius, kilala niya na pala ito. Talaga. Ito ay pulis sa Isabela yata. Nakalimutan ko na kung sino to eh. Then ito ay malapit din dun sa opisyalis ng pulis na nakakilala niya rin sa Isabela. Now, ito ngayon, yung sinasabing namataan na namataan na dala-dala niya sa Isabela nung naispatan siya. Na ang sabi nung isa, anong page nun? Wait lang ha. Idugsong-dugsong natin, no? Na ito pala yun na isang din ito eh. Tapos, sinasabi nung isang napag-usapan natin, na-post din ni Makagago eh, na mapupunta daw sa bail yung yung pinagsanglaan di umano. Dito naman kay yun, mga bobong kabataan ba yon yung page na yon? Wait lang ha. Sabi dito, di ba sinangla, malabo pa sa sabaw ng pusit na ipaparaffle niya at ipamimigay yan. Parang pinalalabas niya kasi, kaya nawala, baka kasi hanapin ng mga tao yung expedition or yung isang sasakyan, papalitawin niya na finaraffle. Pero di umano daw, yan ay isinangla. Ayun, nasa Isabela na yung sasakyan. So, expedition yata yung tinutukoy dito. Pero wala daw tumatanggap dyan sa expedition eh. Sabi eh. Well, hindi natin alam kung magagawa nila ng paraan na mapakinabangan uli yun. Kasi naka-alarma yun eh. Sabi gano'n, natalo kasi sa Baccarat. Akala kasi tatagos yung kinita niya sa YT. So meaning, dito ako napag-isip mukhang may alam ito. Kasi ako din, alam ko, based sa reliable source, hindi niya talaga nawi-withdraw sa YT niya. Kasi may problema. Diba? Kaya nga, minsan, parang naaluminigan ko doon sa live na pinapagawa niya ng bank account si Casper. Problemado daw sa upa, problemado sa pasahod sa 3 manang niya. Yung utang pasa, diba, wala. Then, at ngayon, pinagsanglaan ng sasakyan na hindi natutubusin. Diba? Kawawa naman yung attorney na yon. Mapupunta sa pang-bail yun nakalagay eh. Sana ba yun? Ay, ito yata. Ba't nagbago na yung caption? Tingnan nga natin, edit. Wala naman edit to. Anyway. So, ito yung post, no? Yung original post na San ko nabasa yung mapupunta sa pambail yung 300K? So, wait. Nakita ko na yung post. So, nandito sa post na to, no, yung 1 day ago. Ito ay post ni Nabobobong Kabataan. Yung Cooking with Norman Mangusin, di ba? Sabi dito, wala daw si Casper, kaya siya na muna daw ang magluluto. Something fishy. Nagki-crave daw siya sa pasta, pero ang totoo, bigayan na ng Christmas pack sa BF Homes. Mukhang may alam to ah. Tapos, nakalagay dito sa baba,
halatang ubos na yung pera. Tapos pang bail lang yung pinagsanglaan na 300k. Ito na yon. Yan dito ko na basa yung tungkol dun sa bail mapupunta yung 300k na pinagsanglaan. So yun yung reason kaya siya umalis daw di umano. Tapos ngayon, ito na. Napapanood nyo na yung parang tanggap niya na ano, yung ito. Ah, Hindi na siya yung ano, yung mayabang before. Parañaque. Yung tatlo, may mga parating na hearing. Yung isa, nagkaroon ng hearing November and December 2. Oo, hindi ako nakarating. So, for resolution na yon, malamang mawarrant tayo ron. Malamang. So, mag-bail na lang tayo. Ganun yun. Just in case. Yung ano niya, mindset niya, no, mag-bail na lang tayo. Parang hindi nyo talaga haharapin. Mahirap yung ganyan, men eh. Ah, Kumbaga, halimbawa, bahala na muna ngayon, saka na lang tayo gagawa ng paraan. Bail muna natin. Pag bail kasi, maghihiring na naman uli yan. Siyempre, kailangan mo na ng abogado. 'Di ba? Mag-acceptance fee ka. Ano ba yan, men? Hindi lang sa bail magtatapos yung problem niya eh. Kailang hihiringan mo yan, men. di ba? Ibig sabihin yung kinaso sa'yo, yung mga walang kwentang kaso. Malamang. Pero Kasi nagsasalita pa kayo niyan, yung mga walang kwentang kaso. 'Di ba? Walang kwentang kaso. malamang. Pero pag narinig naman nila yung depensa natin, Ayan. obligado ma-dismiss yun. Obligado mati-dismiss. Ah, Wala na siyang ano, no? I mean, yung angas na hinahanap natin kay Sir Norman Mangusin, wala na eh, no? Tahimik kasi ng dalawa. Dati noon, wala yan! Di ba? Ngayon, ano na si Sir Norman Mangusin eh. May bigat na sa kanyang mga mata, 'di ba? Di na siya ngayon. Nararamdaman niya na yung gravity eh. Kaya from the very beginning, alam niya na talaga na meron. Kaya yung nag-PM sa akin na wala naman daw sir eh, wala namang ano eh. Ito na yun. Nangyayari na yung mga dapat mangyari. Nakikita niyo na yung bigat ng mata niya. Kasi, syempre, sinasabi niya, di mag-bail. Magbe-bail nga, ano. After nun, may hearing pa uli yung kahit mag-bail ka. Malaki-laking gastusan yun, min. Kaya mahirap talaga may kaso eh. In the first place, dapat kasi hindi nyo na ginawa yan eh. Hindi na kayo nagkasuhan. Asaran lang. Ikaw nag-umpisa niyan eh. Sir naman kasi. Tapos mawawala ka. Hindi ko pa kumpleto yung pangmotor ko. Di ba? Sana masaya tayo ngayon na nag-aasaran dito. Hindi ka ganyan. Akala niya kasi, sir no, lesson learned ito. Akala niya kasi matatakot niya lahat ng ano. Totoo nga naman 'yun. Pag nakatanggap ka kasi ng subpoena, mga men. 'Di ba? Lalo na kung first timer mo, hindi ka sanay sa mga ganyan. Matataranta ka, pero hindi si makagago. May ganyan na si makagago before. 'Di ba? Kasi siguro, ito yung theory ko dati nun eh. Yung sinasabi niya na, di ba, asaran ng una, natalo siya doon sa asaran. Ngayon, magkakaso siya. Pag nagkaso siya, akala niya siguro, pag napadalhan ng subpoena si MG, mananahimik na. Kasi, syempre, matatakot, no?
nasampahan ka ng complaint, matatakot ka nun. Kasi nga, legal yon. Tapos pinalilitaw mo pa, may mga abogado ka pa. Hindi nangyari yung gusto mong mangyari, nag-backfire. May pangil din pala yung ginanon mo. Di, ganyan. Kasi, sana, lang tayo, cool lang sana ngayon, nagtatawanan lang tayo ngayon. Hanggang dito lang sana tayo sa social media ngayon. Or kayong dalawa ni MG, di ba? Kayo kasi yung nagkasuhan yan. Tingnan natin ang mangyayari. Tapos ito po, nagsasalita na naman, Ano ba? Boss, totoo bang wala ng Francis Leo Marcos sa PSA? Sabi po sa post di sabi. Malay ko dyan. Hindi naman sinabi, kung naano niyo yung post, wala na yata yung post na yung hinahanap ko Yung may kausap si Attorney Savi na na taga, ayaw ko kung taga saan yun. Pero parang may kinalaman sa PSA Yung ang sabi ng kausap niya, hindi na daw maa-access ng ng tao ng kahit sinong tao yung birth certificate niya. 'Di ba? In-explain naman ni Attorney Sabi. Manood kayo, punta kayo sa FB page ni Attorney Sabi. Ine-explain niya naman itong mga ganitong bagay So ito yung sinabi ni Sir Norman Mangusin. Boss, totoo bang wala ng Francis Leo Marcos sa PSA? Sabi po sa post di sabi. Malay ko dyan. Malay ko dyan. Magpapaniwala ka naman kay Sabi, wala naman napatunayan yun. Wrong. 'Di ba? Oo, may gusto sa akin yun si Sabi. Oo. Napahiya nga sila doon sa dinadala niya na may gusto sa kanya. Tapos ngayon, sasabihin niya naman, napahiya daw. Napahiya nga sila doon sa post nila tungkol kay Jed magpapaniwala ka dyan. Ano napahiya doon sa post? Natawagan ni Attorney Savi yun Inamin na nagpa-selfie ka lang. Ang nag-post ng medyo inaccurate nung time na yon si Sir MG yata. Kasi parang ang nasabi lang ni Sir MG dun sa post, akala ni Sir MG nakakulong pa si Sir Jaddera, pero hindi na pala. 'Di ba? Yun lang ang inaccurate doon sa sinabi, pero the rest okay yung mga sinabi nila. Hindi na sila pwedeng kumuha ng kopya niyan. Kahit sino sa kanila. Hindi na daw pwede. Paano ito? Sana ba yun? Pakita mo nga Attorney Sabi. Paano ito? Hindi na daw pwede ko. Ayan nakakuha nga yun Sabi, kahit siya mag-request ng Francis Leo Marcos na busy, hindi niya makuha now to prove na hindi need ng court order to request his real birth certificate as Norman Mangusin. Ito meron ako. Ayan Actually, naipakita na sa amin ito Ayan Pilipinas Teleserve. Ayan yung Norman Mangusin. Naka-request siya. 'Di ba? Unless may court order. Hindi pwedeng tanggalin yun. Nakarehistro Tapos ngayon, maniniwala pa kayo sa statement nito ni Sir Norman Mangusin. yun Ano ka pa? At may certification yun na indeed na may nakarehistro doon. Pero magmula ngayon o magmula nung nakaraan, hindi sila magbibigay ng walang court order. Ganun yun. So, korte lang. Ako may court order ako. So, pwede ako humingi. Sabi naman ni Attorney Sabi ito. 'Di ba? Punta ka sa PSA sa main office, kuha ka ng Francis Leo Marcos na birth certificate mo. Kailangan may resibo Kailangan mo yan sa attachment ng mga kaso na ikaw ang nag-file. Tandaan mo, revoke na LTO mo. If I want to be petty, papa-question ko ang paggamit mo niyan. Alam mo, ubra lang yung buladas mo sa mga tangang followers mo. Totoo nga. 'Di ba? Kasi the way siya magsalita, may confidence na naman siya na yun yung nagpapapaniwala sa mga tao Kaya doon din ako nabuisit doon sa nagpi-PM sa akin na para bang ano ba yan? Yung idol nyo may chance na magsabi ng totoo tapos sa amin
sa amin pa kayo magdududa. Eh, ang dami ng proof na binigay sa inyo. Hindi ko alam minsan kung ang utak minsan may diferensya eh. Parang yung mga nagde-debunk pa yung yung kaduda-duda at yung sinasabi ni Sir Norman Mangusin talaga ang 100% na totoo. 'Di ba? Habang hirap na hirap magbigay ng proof sa inyo na kung ano talaga yung totoo. Nakakabwisit din minsan eh. Yan o. Sa mga tao na nag-iisip hindi yan mag-work. Ngayon, gagamitin ko yung sarili mong salita. Ha? Na kailangan ng court order para makuha yung Francis Leo Marcos mo na birth certificate. Therefore, inaamin mo na may fatal na problema ang datos ng pagkatao mo. Dahil kailangan ikandado ang records mo dahil huwad ka. Dahil hindi basta-basta mag-i-issue ang korte ng utos sa tulad ng kwento mo. This is for the sake of argument ha, na sa tingin ko kinuha mo kay Ana Delvey. Ang layo naman, medyo matali-talino naman si Ana Delvey dun sa ano. Kilala niyo si Ana Delvey, yung con artist. Yung si Ana Delvey naman, ano naman yun, medyo believable naman yun kumpara dito. Panoorin niyo yun sa Netflix yata yun si Ana Delvey. Na sobrang yaman, pinaalis sa Google ang data ng pamilya niya kaya hindi searchable. Grabe ang imagination mo, may sarili ka talagang biringan. Di ba, men? Ano tong Normanyak? Pangusin. Fresh na fresh ka na nga. Labas ang cleavage mo na nga. Pero anyway, mga kababayan ko, no, mukhang malapit-lapit na yung yung inaasahan nyo na dapat mangyari dito. Pero nasa reality lang tayo ha. Available po yung mga kaso kasi magkakatalo na lang sa mga hearing kung ma-attenda niya yung iba. Kasi 'di ba nga daw mag-Philippine Loop, merong 3 pa. Yung isa sa Parañaque eh. Hindi niya ma-mention kung saan yung iba eh. So totoo yung sinasabi ni Makagago na merong ibang lugar pa. 'Di ba? Now, abang-abang tayo sa mga susunod na mangyayari mga kababayan lang po. Yan lang po yung pag-uusapan natin ngayon. Magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye.